Spending dito, overspending doon, tapos biglang sa araw, wow! Bakit ka? Lord, ba't mo ako pinabayaan? Wow, Lord! Yung ating mga sakit, yung ating baga, yung ating puso, di ba accumulated ng sigarilyo yan, ng alak yan? May kilala ako, grade 4 pa lang, nagyoyosi na. What? Kaya ang agang nagkasakit, tapos nagkasakit, bakit ako pinarusahan ni Lord? Si Lord ba nagbigay sa'yo ng UC? Pero ito, tanong o alam ko, kagagawa ko ito. Pero bakit pinayagan ni Lord? At yung mga Israelites, tinanong nila bakit pinayagan niyo po kagagawa namin ito? Pero Lord, di ba mahal mo kami? Bakit mo hinayaan? Sabi din natin mga magulang ito Kaya nga ka namin hinayaan dyan sa iyong kagagawan dahil mahal ka namin para malaman mo. Tapos sinabihan na kita, huwag kang laro ng computer gabi-gabi. Ayan, bagsak ka. Sinabihan ka na ng nanay mo, sinabihan ka na ng teacher mo. Tapusin mo yung project, tapusin mo yung assignment, di ka nakinig. Ay, mag-graduation na, maawa ka. Sinabihan ka Pinayagan ka ng tadhana, hinayaan ka nila, kasi minsan, mas nakikinig tayo pag may sakit na tayo. Tama. Pag andyan yung mga naniningil, Naku. God's megaphone is more heard sa waiting room. Pero nung tayo malulusog, nung tayo mga pera, ayaw natin pakinggan yan. Kaya pinapayagan tayo, it's not God's punishment. It's God's divine mercy. Para makinig ka at matuto ka. God allows waiting rooms because they are actually good for us. You know what's in the waiting room? Ask me what? What? Learning. Waiting rooms are classrooms. Si brother ko, paborito niyang ikwento na bago siya before he made millions in the stock market, and then we know why he wanted to earn millions, to help the poor, diba? Pero bago yun, nalugi siya ilang beses, milyon. Lugi ng lugi sa mga negosyo. Pero anong tawag ni Brother po sa mga lugi niya, sa mga masasama niya? Tuition. Ano? Learning fee. It's our tuition fee for learning. The first truth of waiting rooms, they reveal that God cares for you. That God doesn't want you to continue in sin. Kaya pinahahayaan, hindi Diyos ang may kagagawan, pero pinapayagan ka niya because una sa lahat, free will. Pangalawa, matututo ka dyan. At sana hindi maging huli. At wala namang huli. Hanggang kahuli-hulihan nga Bibigyan ng pagkakataong Diyos na magsisi at magbago. You know what else is in the waiting room? Ask me what? What? Faith. Bago ka na, habang naghihintay ka, doon ka matututong lumuhod at magdasal. You know, the Israelites was forced to confront their spiritual failures while in exile. Doon nila nakita, nagkamali tayo. Bumalik tayo kay Yahweh. Maging tapat tayo sa Kanya. Alam niyo po, nung ako nagkasakit, doon ko na-realize, ako ngayon, busy pa rin ulit ako I'm again here, there, and everywhere. Pero natuto na akong kumain ng tama. Natuto ko ng bantayan ang aking tulog, ang aking ehersisyo. See? Pero higit sa lahat, natuto akong kumapit sa Diyos, hindi lang sa sarili kong kakayanan. The waiting room teaches you that. Because the waiting room, second and most important truth, tells you that God has the last say. When the exile happened, hindi ibig sabihin ng talo ang Diyos ng mga Babylonian. No, alam nga ng Diyos yung mangyayari, di ba? He declared it. Pero pinayagan ng Diyos para maranasan ng Israel, dumaan kayo sa pagsubok, dumaan kayo sa paghihintay, pero bandang huli, tagumpay pa rin ang naghihintay sa inyo. I have the last say. Evil does not derail God's plans. You know why?
sometimes, or most of the times, what looks like defeat on the surface is the very thing that God uses to bring deeper healing. Alam niyo ba kung bakit ako nakatayo sa inyo ngayon? At for 20 years now, I became a preacher of the Light of Jesus family, of the feast. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo ulit, bakit? Bakit? Dahil nagkasakit ako. Nung ako may sakit, tinatanong ko ang Diyos, bakit nangyayari sa akin ito, Lord? Nung nagkasakit ako, at nung gumaling ako, yung pare sa Divine Mercy kung saan ako pinagaling ni Lord, si Father Vic Robles, sinimulan akong gamitin para mag-testimony. Ako yung tagapagsalita na may himala sa Divine Mercy sa Marilao. In fact, naging shrine yun dahil kailangan ng dalawang himala, pinasa kay then Pope John Paul II. Yung unang himala, may isang buntis na may cancer, tinuloy niya, buhay ang bata, buhay siya. Ang pangalawang himala na nakahating sa Vatican ay yung kwento na natinig niyo sa akin. At naging national siya ng Divine Mercy. At salita ako ng salita, oo, totoo ang Diyos. At isang nakadinig ng testimony ko ay nung nagkaroon ng Kirig Marali, na hindi ko kilala, Bo Sanchez now. Hindi ko kilala. Alvin, sabi brother, mag-testimony ka, dito si Bo Sanchez, daming tao. Sinabi ko lang, nakasakit po ako, pinagaling ako ni Lord, kikinig si Bo. Hindi ko siya kilala. Yan si Bo Sanchez na uhi. After 1 year pa, 1 year, tinawag ako ni Bo. Kasi may album si Bo. Ang first singing album ni Bo, multi-artist, yung sa Tagalog. Hindi makakanta si Bo ng Tagalog. Ang kunin nyo si Kokoy Laurel. Kokoy Laurel yun eh. Naku, nasa US si Kokoy Laurel, sayang. Sabi ni Bo, teka, nung nasa Divine Mercy tayo last year, may kumakanta doon na parang na epilepsy, na si Freddy Aguilar. Tawagin nyo nga. Tinawag ako, kumanda ako sa album, nagsimula ako mag-tour kasama si Bo, nakita niya nagsasalita ako, mag-twitch ka ng natin lang. And the rest is history. Why? Because I got sick. And I started giving it. Kaya kung hindi ako nagkasakit, hindi niyo ako makikita ngayon dito. Malamang nasa Senado, hindi naman. Malamang nakista ako, di ba? Malamang. Kaya eto ang tandaan niyo. Yung mga pinagdadaanan niyo, balang araw, lilingunin ninyo at sasabihin ninyo, kaya pala. So that's why. Kaya pala yung iniyapan ko. Narinig ako. Hindi ako sinagot. Papakamatanda ako nun. Tapos ang nag-reunion kami, nahanap ko siya. Siya yun. Lord, buti hindi mo binigay sa akin. Kaya pala. Pinayagan ko yung in-apply akong trabaho, pinagluto ko yun, hindi ko nakakuha. Lord, pati. Tapos yun pala, may isang mas magandang naghihintay sa'yo. Ha? Pinamanahan ka pala ng tiyahin mo na naka-abroad, tapos nagnegosyo ka. Kaya pala. Bakit yung project ko dapat? Ako nakakuha ng project ko. Lord, ba't di mo binigay sa akin? Ang laking project nun. Tapos isang araw nakita mo yung nakakuha, nasa Senado, tinatawag. Ghost project pala. Kaya pala, thank you, Lord! Pero habang naghihintay ka, hindi mo nakikita yan eh. Pero tandaan mo, hindi sinasayang ni Lord yung iyong paghihintay. Why? Because God can turn your bad into good. God can turn your burden into blessings. God can turn your problem into your prize. And God can turn your cross into your crown. God is in your waiting room. Tumayo tayo. In fact, yung cross ni Jesus, kung titignan mo, talo eh, di ba? Nasabihin nga nung iba, di ba, that's stupid. The God who dies. But they don't understand the cross. The cross was Jesus' waiting room. And like all waiting rooms, they are temporary. Kaya nga waiting eh. Isipin nyo,
The waiting room is your Black Saturday between Good Friday and Easter Sunday. Ba't hindi ka agad nung namatay, buhay ka agad? No! God wants you to wait. Because in the waiting comes faith. In the waiting comes trust and surrender. Ang tawag doon, your meanwhile. You know that your Easter Sunday is coming, but you're going through a lot now. But meanwhile, habang naghihintay ka, grow in learning, grow in trust, grow in faith, and above all, believe that you are not alone in your waiting. Hindi natutulog ang Diyos. Kasama mo siya habang ikaw ay naghihintay. And after the breaking comes the breakthrough. In Jesus' name, Amen. we pray. Come, let us worship the Lord. He is in our waiting.